Ikilos mo ang iyong mga kamay, ihapang mo ang iyong mga paa. Olos limindad kung gising ka na, huwag mong sirain ang iyong mundo. Karamihan sa atin nababayaran at higit sa lahat ang kumakampi, ang sumisigaw na panagutin ang mga kurap. Ayaw nila panagutin. Yung presidente na siya ang may administrative power, lahat po ng power nasa kanya na. Pag ikaw po ay simpleng head ka ng isang departamento, kapitan ka, mayor ka, pag may katulad na nakataas pala to. sa iyong nasasakupan, human, Ganito pala kataas to. kompleto ka sa budget, kompleto ka sa lahat ng tao, hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam. Kayong mga pulis, alam nyo yan. Kayong mga station commander, alam nyo yan. Pag may ginawang anomalya ang mga membro ng nasasakupan ninyo, ang station commander ang unang-unang naririnig. Tama po ba mga kapulisan? So bakit ngayon hindi natin panagutin yung pinakamataas na namumulo sa bansa natin? Wala akong iba kung hindi si Bongbong. Ako po, dating kapitan, dating kunsihan, at ang lagi kong hinahawakang komite, peace and order. Sa Quezon City po, ako ang chairman ng peace and order. Ako po, nagre-represent sa ating kapulisan, sa ating mga Bureau of Fire, sa Bureau of Jail, at iba pa po departamento ng peace and order. Kaya alam na alam ko po ang sitwasyon po Nakadalawang natin video na ngayon. bawat Ako ay makapulis kahit itanong nyo sa hepe ng Quezon City Police. Pero alam nila, ako ay tumitindig pagkamali at walang pinipili. Pinipilit si Kairi kanina. Ordinaryong tao naman, may pulisong naman, may pulis naman. At sanay na rin po ako dahil nung hindi pa po ang Presidente Duterte, ultimo po, station namin niralihan ko dahil patong sa droga. Patong sa at higit sa lahat, pati mga hold-upper ay kanina ng ginagawang asset. Matanda na po ako, 67 years old na. Mapalad lang ako dahil puro professional lang ang anak ko. Anak din po ako na isang mahirap, isang Bisaya. Alam ko ang damdamin na isang mahirap. Naswerte po ako, nabiyayaan ako ng ating Panginoon, kaya ang sabi ko sa ating Panginoon, Lord, wala akong maisusukli sa iyo Alam mo, Rolly, kung hindi ikaw yung ang udak, pagpipili bangag ka pa. tama. Hindi ka pa ba nakahit? Wala akong ibang makukulong ka sa iyo kung hindi lumaban sa mga hindi tama. Rolly, magpulburon ka muna Kaya po, para maintindihan mo yung pinag-uusapan. sana kayo na nasa inyong mga tahanan, pagbigay po sana kayo ng oras, panahon Oo nga eh. para sa bayan natin. Kung hirap na hirap po kayo ngayon sa inyong kalagayan, kung mananatili kayong tahimik at walang pakialam, lalo po kayong mag-iingat. Tama! So yun lang po, at mamaya marami pa po tayong pag-uusapan. Hinihintay lang po natin ang iba po nating kalaban. Maraming salamat! Ang Killer ng Quezon City, Tatay Rene Lordo Pita!
Mabuhay! Mabuhay mo! Tatay Ben, sabayan mo ko! Ang panunghotan ng bayan! Marcos Rizal! Aristotle! Ito! Sa Sela 13! Marcos Rizal! Aristotle! Ito! Sa Sela 13! Yun! Mga kababayan, may magsasalita po! Bago ang lahat, no? Buong araw tayo dito! Uuwi tayo 5 a.m. bukas! Hindi. Mamaya mo, uuwi din tayo. Okay, Nanay, halika, ikaw muna. Halika. Ikaw sunod, sir. Okay. Isang nanay po ang magsasalita at ipapahayag niya ang saloobin niya kung bakit ang tamang panawagan Marcos Resign Lions. At ito ang magsasalita, puro ordinaryo, kahit sino. Magsalita kayo sa damdamin, walang pili dito. Hindi doon pa sa kabila, may pili magsalita. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako ay simpleng babae na lagi umaatid sa rally. I hate so much to see this country not a good condition sa pagmamanage ni Marcos. Hindi siya marunong mag-manage at mag-handle sa problema dito sa bansa. What they're doing? Taking cocaine every day? Nakakasira ng utak yan! I hate drugs. He is damaging his brain. Kaya hindi na siya nakikinig sa ating mga Pilipino. Kahit anong man! Mix ka sa palitan natin ng saan mo, medyo mabigat sa'yo. Dito na. Kahit ano man ang panawagan natin at pagkukomplain sa kanya, walang nangyayari! Dahil mga siya naluto na ng cocaine ang kanyang utak kaya hindi na siya makikinig. Tato mo na lang dito. Sabi niya, hindi ako alis ng palasyo. You know why? Dahil gusto niya doon na siya sa palasyo, ang gagawin niya, kundi mag-cocaine. The province in our country, pagnanakaw ng kapalang taong bayan, korupsyon, yun ang nangyayari sa amin lahat. Makinig kayo mga kababayan ko, I'm so tired to see this country na walang nangyayari, walang asenso ang Uwi ka na nga. pamumuhay Hindi, ng wala ka bawat na. Pilipino. Except ang mga mayayaman dyan, ang mga kurap, ang mga magnanakaw. Wala silang kasalan dahil nasilimbak sila ng pera para sa sarili nila. At pag nagkaroon ng problema sa bansang ito, ano ang gagawin nila? Sisibat! Dahil nandoon na yung mga bahay nila luxurious, mga sasakyan nila na binibili nila dito sa Pilipinas, at ang mga pera na dinadala nila doon sa ibang bansa. So safety na sila! So ano nangyayari sa ating mga dukha, mga mahihirap? Ano nangyayari sa atin? Sa bansang ito, kung manahimik ang tayo at hindi magsasalita, walang mangyayari sa atin! Speak up! Wala tayo mapupuntahan. Kawawa tayong mga Pilipino. Sa hirap ng buhay, nakita ko ngayon, kumpara kay Digong, hindi ganito kahirap ang buhay. Tingnan naman Tama! Aksyon, kapag nanakaw, lalo tayo pinapahirapan. Walang awa ang Marcos na to. I'm not going to call you president because you're so lazy and weak leader and pagkat you don't know anything. Wala kang nalalaman sa nangyayari sa Pilipinas ngayon. Sa paligid, Paano niya wala malalaman? kang alam. Panagsa sa... Hindi, ang alam mo lang